Eto, ang Yamaha NMAX 155. Alam nyo ba na marami ang clone o gumaya dito sa motorcycle na to? Alamin natin. Isa-isayin natin. Tara, let's go! Better hit the gas for a minute, no cap, no limit. I attack till I finish that track, then I get it, got my cash all liquid, never pass my limit. Too fast when I'm spitting, read it back, now they get it on. Flipping that switch as I'm hitting these bars like a gift. I spit like I'm sipping gold bars to these kids, no kidding. I've been winning this and getting my best life dinner while I'm hitting on a mission. Ooh. Okay, bago natin isa-isahin yung mga clone or gumaya sa kanya, alamin muna natin kung ano yung price ng NMAX ngayon. At kung ano nga ba yung specification nito ngayon. Wala naman nagbago. Pero sa specs niya, isa pa rin talaga si NMAX sa magaganda na nilabas ni Yamaha. Kasi halos lahat nandyan eh. Pero na lang talaga yung TFT display. So sana ngayong taon na to, maglabas sila ng TFT display. At yun na nga, isa-isayin na natin yung mga gumaya or clone nitong NMAX 155. Okay, ito ang una sa listahan natin. Ito yung pang top 5 ko. Ito yung Easy Ride 150N. So, nung naglabas ang Yamaha ng version 1, naglabas din naman si Motorstar nitong version nila na Yamaha clone daw. Pero kung tutusin talaga, meron siyang pagkakakilanlan. Kahit yung ilaw niya sa harap, yun yung talagang trademark para sa kanya. Pero yung kabuuan, yung dashboard, or yung mga side fairings niya is same nga sa NMAX, no? Kaya hindi natin mapagkakaila na clone nga to ng NMAX. Dito sa Motorstar, mabibili nyo rin to sa lahat ng mga branch na meron sila or malapit sa inyo. Puntahan nyo na lang sa halagang 65,000 or di ko sure kung tumaas nga pala sila or nag-stay pa rin sila sa 65. Pero yun na nga, para sa motorcycle na to, masasabi ko lang is maganda rin naman to. Ito nga pala ay carb type para dun sa mga gusto ng budget friendly na kamukha ng NMAX na version 1. Check nyo tong motorcycle na to, baka ito yung fit or ito yung hinahanap nyo, diba? Para kasi sa akin, meron din tong ibubuga eh. Maganda rin yung style niya, lalo yung front niya. Meron din siyang windscreen, meron din siyang LED headlights. Halos lahat ng headlights or lights na meron to ay LED na rin. Kaya hindi ka na rin talo dito eh, diba? Pagdating naman sa performance nitong motorcycle na to, masasabi natin na meron din naman siyang ibubuga. Pero hindi nga lang siya katulad ng iba na pang NMAX talagang umaarangkada agad. Pero ito talaga, hindi ka rin naman mabibitin dito, lalo sa power niya. Ito ang sunod natin sa listahan. Ito yung pang top 4 ko. So ito nga pala yung Motoposh Evo Deluxe 150. Mapapansin natin talaga dito na may pagkakahawig lalo sa version 2 na nilabas ni NMAX 155. Pansin natin dito, halos hawig. Talagang hawig na hawig boy. Nasa halagang 75,000. Mas mataas to compare dun sa pinakita natin sa una. Ito kasi talaga meron din siyang pagkakakilanlan. Maganda rin yung kanyang front view. Meron din siyang maangas na headlight. Naka-LED lahat ng kanyang mga lights. Meron din siyang comfort na riding position. And the motorcycle na to, meron din siyang ibubuga. Napansin din natin, naka-carb type nga pala to. Naka-dual shock. Yung kanyang taillight is iba yung datingan nito compare sa mga nakita natin. Lalo na kay Easy Ride 150. Maganda rin yung itsura talaga nito eh. Halos parang nakangiti siya or mukha siyang Pokemon pagdating sa itsura niya. Maganda rin yung kanyang camelback na seat. Then naka-hydraulic na nga rin pala to. So para sa mga kagaya kong 5'2" na naghahanap ng ganitong motorcycle, abot natin to. So sa halagang 75,000, meron ka ng ganitong motorcycle. At syempre sumunod sa listahan natin, hindi magpapahuli si Rusi. Meron din siyang Rusi RFI 175. Marami nagsasabi or maraming nakakakita nito na sinasabi nila na uy, NMAX looks alike. Grabe baboy. Pero yun na nga, sabi nga nila is hawig nga rin daw to sa NMAX. Pero para sa akin, hindi. Siguro may mga parts lang. Siguro may mga hawig lang talaga, no? Pero yung kabuuan niya kasi parang pinagsamang ADV,
parang Aerox, parang sama-sama na dito sa motor na to eh. Maganda tong RFI 175. So gamit ko na to. Meron lang mga konting issue, pero para sa akin sulit itong 97,000 mo para dito sa motorcycle na to. So nakakilis na rin kasi to at combi brake na rin. Sa halagang presyo niya or sa presyo nito na 97,000, hindi ako sure kung meron bang update ngayon or bumaba ba siya or tumaas. Pero para sa specs niya, sulit siya para sa akin. Yun lang naman ang mga masasabi natin dito sa motorcycle na to. Pero malayo yung datingan niya sa NMAX eh. Sinama ko lang to kasi marami nagsasabi na NMAX lookalike to. Yun lang. So ayun na nga, ito yung top 2 natin. Ito yung Easy Ride 150Q ng Motorstar. At abot natin to, no? Dito sa looks niya is version 2 yung ginaya nila sa NMAX. Kung meron silang Easy Ride 150N na version 1 yung ginaya ng NMAX, ito naman ay version 2. Maganda rin to. Sulit din to para sa carb type. So kung naghahanap kayo ng mga low maintenance lang pagdating sa motorcycle, itong 150cc na to, pagdating sa maintenance, mababa lang yung gagastusin mo para dito. Madali lang magpalinis ng carb, hindi katulad ng FI na medyo pricey pagdating sa maintenance. So, meron ka ng head turner na motorcycle sa halagang 68,000. Meron ka ng ganitong motorcycle. So, sa Motorstar, mabibili nyo yan. Or sa MSS, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na branch na available sa lugar nyo. Kung tinatanong nyo, abot ba natin? Na kagaya kong 5.2 is abot naman natin. Medyo tingkayad lang tayo pero kaya nating i-manage yan dahil magaan yung motor. Tsaka mukha siyang malaki, no? Kung titingnan, para siyang maxi scooter. Pero kung lalapitan nyo siya sa personal or makikita nyo siya sa personal is maliit lang talaga siya yung datingan niya. Mukha lang siyang malaki. At kung meron tayong carb type, itong top 1 natin na Easy Ride 150 FI ng Motorstar, mabibili nyo yan sa pinakamalalapit sa lugar nyo. Puntahan nyo na lang. At ayun na nga, para sa kanyang price at sa specs, hindi rin to magpapatalo. May ibubuga rin tong motorcycle na to. Pero sabi nga nila, mas gusto nila na naka-liquid cooled. Malay naman natin sa susunod na taon or ngayong taon na to ay mag-liquid cooled na sila. Diba? Motorstar yun eh. Baka mamaya meron tayong mga hindi inaasahan kay Motorstar na ilalabas nila ngayong taon na to. Marami tayong aabangan sa Motorstar. At ayun na nga, sa tingin nyo, ito ba yung pinakamalapit na clone ng NMAX 155? So, comment nyo nga yan sa baba kung alin yung motorcycle na gayang-gaya sa NMAX 155.